Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 3, 2025, Tuesday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng southwest monsoon o habagat at update din tayo kung meron bang mga low pressure area na nagbabanta sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm. Dulot ito ng southwest monsoon at posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi. Mag-ingat po tayong lahat lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng landslide at pagbaha. Samantala sa mga probinsya naman ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Katulad ng sa Luzon, may posibilidad din ng flash floods at landslide kaya't mahalagang maging alerto. Para sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, bagamat makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may posibilidad pa rin ng mga panandaliang pag-ulan o thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Ang mga pag-ulang ito ay bunsod pa rin ng habagat at kung lalakas, maaari pa rin magdulot ng pagbaha o landslide sa ilang lugar. Sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng mga isolated thunderstorm. Ang mga localized thunderstorm na ito ay karaniwang biglaan, malakas at may kasamang hangin. Kaya't mag-ingat din po tayo sa posibleng pagbaha lalo na sa mga urban areas. Ayon sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw, June 3, tinatayang aabot sa 50 to 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Paalala lang po, maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mga lugar na nasa bulubundukin at mataas na bahagi at maaaring mas magpalala ang epekto sa mga lugar na dati ng binaha o binasa ng nakaraang mga pag-ulan. Tungkol naman sa tropical cyclone threat potential ngayong linggo mula June 2 hanggang June 8, 2025, wala pong tropical cyclone like vortex o TCLV na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ayon sa mga modelo, posibleng may mabuo na TCLV-1 or low pressure sa silangan ng Pilipinas o Philippine Sea. Ngunit mababa pa ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo sa linggong ito. Sa susunod na linggo naman, June 9 hanggang June 15, inaasahang kikilos ang low pressure 1 pahilaga ng Philippine Sea at mananatiling mababa ang posibilidad nitong maging bagyo. Bukod pa rito, isang panibagong low pressure ang posibleng lumitaw sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea, ngunit mababa rin ang tsansa nitong maging tropical cyclone. Kaya importante pa din manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.